Sa nalalapit na halalan, muling sundan at pakinggan ang samahan ng mga lider sa pagbabalita. RMN at Manila Bulletin. Magkabalikat sa paghahatid ng mga balita ukol sa nalalapit na halalan sa Mayo sa mas malawak na ngayong Mission 2013, Boboto Ako! Pwersang walang makakapantay. Mga balitang tatak RMN, mababasa rin sa Manila Bulletin. RMN at Manila Bulletin sa Mission 2013, Boboto Ako! Radyo mo sa nutrisyon. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 2012 CMMA Finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan, matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Pusog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Malusog na katawan. Mga kasama, alam nyo ba na mismo ang United Nations ay kinikilalang radyo bilang instrumento ng mabuting pagbabago dahil ito po ay nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa paglaban sa kahirapan at daan tungo sa kapayapaan? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tamang impormasyon para sa wastong nutrisyon. Mula sa mga ekspertong may usong pagkalinga. Sa iyo, sa akin, sa akin. Good afternoon mga kaibigan at listeners here and abroad. Kumusta ho ang Holy Week? Kumusta ang mahaba-habang bakasyon? Magkatulad po ba tayo na nagnilay sa ating mga nakaraan at sa mga gagawin natin sa hinaharap? Sure ako, mga kasama sa mga pagninilay ng ating mahal na Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health Bernie Flores, kung paano mapabubuti po ang nutrisyon o nutrition situation ng bansa. Magandang hapon, ASEC. Ma'am Bernie, good afternoon po. Magandang hapon din sa iyo, Rod. Ay, mali. Ayun. Magandang hapon, ma'am. Medyo tuliro pa ako eh. Alam mo naman. May hangover pa may ng... jet lag Oo. pa ako. Magandang hapon ulit sa iyo, Rod. Magandang hapon, ma'am. Oo. Sa atin din mga listeners, magandang hapon po. Para ka naman psychic minsan, Rod eh. Pero totoo. Bakit naman, ma'am? Kabilang dun sa mga pinagtuunan ko ng pagmumuni-muni nitong nakaraang Holy Week, yung ating nutrition situation na dapat talagang patuloy sana na tutukan, lalo na ng mga local chief executives, mga local government units, o ngayon, kampanya, di ba? Oras ng kampanya. Sana naman kasama dun sa kanilang Plataforma. Yung improvement ng nutrition situation ng kanilang mga constituents. At agree rin ako dun sa opening mo kanina. Mahigit 100 taon na yung nakakaraan mula nung naimbento ang radyo. Pero nananatili ang kahalagahan at cost effectiveness nito sa malawakang pagpaparating ng impormasyon sa mamamayan. Diba? Hindi kayo naluluma ang radyo, hindi naluluma. Bagkus, lumalakas pa. Kaya naman ginagamit natin ang radyo sa pagtupad ng mandato ng National Nutrition Council na pagbabahagi sa ating mga kababayan ng kaalamang pangnutrisyon at pangkalusugan, pati na rin ang iba-iba pang antas ng kaalaman sa iba't ibang sektor ng development. Amen, ASEC Bernie. Pero napakabilis, ma'am, ng panahon. Naku, parang kailan lang nagsimula ang Season 3 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Pero narito, at season final episode na po tayo. Naku. Oo nga Sabi nga ng mga anong tawag dito? Yung lumang sabi kayo time daw, time flies. So parang SST, supersonic. Oo. Hindi natin paminsan nararamdaman. Oo, 'di ba? Lalo na pagka busy ka, marami kang racket, 'di ba, Rod? Kaya pagka maraming racket, kung ako maraming ginagawa, hindi na napapansin yung oras. Hindi mo napapansin na trabaho. Yung trabaho. Pati trabaho, hindi mo napapansin na trabaho. Parang fun lang, parang katuwaan lang.
lang, pero marami ka na rin palang nararating, nagagawa, na natutulungan. Pero kahit sabi mo nga, closing season episode today, Opo. third season. Special naman ang ating episode, gaya ng ating nakagawian, Rod. Magbabalik tanaw tayo sa mga naging episodes natin sa loob ng isang season. O Ayan. actually, isang taon halos. Oo. Naku ma'am, marami-rami pong i-review natin. Sila in clusters or groups. Oo. At ang nangunguna yung ating magkakaugnay na episodes tungkol kay Mommy at Daddy, no? Simulan natin. Ay, Mommy at Baby. Oo, simulan natin. Noong May 13, 2012, ASEC, Save parang- Motherhood Week Yeah. ang topic natin. Tama Oo, ba ako? Close, nearly 1 year na, no? Kasi Opo, April oo. ngayon. Noong May 13, celebration yan ng Safe Motherhood Week. Ginaganap tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Alinsunod yan sa Presidential Proclamation number 200, Series of 2002. Layunin ng selebrasyon yung mapalawak yung kaalaman ng publiko tungkol sa mga komplikasyon ng pagbubuntis tulad ng hemorrhage, yung hypertension, sepsis, at abortion. Yun, kuminsan yun din ang nagiging dahilan kung bakit mataas pa rin ang ating Mortality. maternal maternal mortality. rate. Yung pagkamatay ng mga babae dahil sa panganganak or related sa panganganak. Tinalakay natin noon yung tinaguri ang 4 na haligi ng safe motherhood tulad ng antenatal at postnatal care. Dapat talaga magpapa-check up ang buntis at least 4 times. Oo, bago pa manganak. Oo. Tapos pagkapanganak, dapat magpapa-check up din. Oo. Kahit hindi na sa ospital, ma'am, kahit sa kanilang Oo. mga health centers, Oo, no? sa health centers Oo. pwede. Tapos ang isa pang haligi, yung emergency obstetric care. Kaya maraming mga in-establish din ng mga BMOC, yung mga emergency mga facilities sa barangay na pwede na with a trained person, health person at saka equipment, pwede na rin nilang asikasuhin yung mga emergency obstetric cases. Tapos clean and safe delivery. Kaya meron tayong polisiya na hindi mag-anak sa mga bahay. Oo, kundi magpunta sa mga birthing homes o kaya Mga lying in. at saka mga hospital or clinics. At pati yung pang-apat na haligi, yung family planning at saka planned pregnancies. At most 5 years in between or 3 between 3 to 5 years ang pagitan ng mga pagbubuntis para mabigyan mo ng time yung mother mag-recover din sa stress ng panganganak at pagbubuntis. Hindi na sa pang-4 na buwan pa lang yung baby. Meron na naman. Oo, para rin yung Naka-standby baby ay maalagaan. Mabigyan ng atensyon, ng Oo, sapat na correct. atensyon. Oo, tama. Direktang kaugnay naman yan, ma'am, sa episode natin noong August 4 na tumalakay sa Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week o MBFHI at World Breastfeeding Week. Oo, yung World Breastfeeding Week kasi first week yan ng August. Opo. Oo, correct ka na naman, Rod. Ang galing mo na talaga. Tama na naman ako. Oo. Ang layunin naman nitong Mother Baby Friendly Hospital Initiative ay tiyaking bawat ospital ay merong mga pasilidad na ganap na nagtataguyod, nagproprotekta at nagsusuporta sa breastfeeding at rooming in practices na itinatakda naman ng Republic Act 7600, ang tinatawag na Rooming In and Breastfeeding Act of 1992 at pati na rin ng Executive Order 51 of 1986 o yung tinatawag natin for short na Milk Code. Habang isinusulong naman ng Breastfeeding Week na mabigyan ang bawat nagpapasusong ina ng magandang simulain para sa pagkakaroon ng malusog na anak. Napaka-importante, Rod, yung breastfeeding. Correct. Talagang hinihikayat natin yan sa bawat ina na magpa-breastfeed. Oo. At may papel din dyan ang father kasi Opo. kailangan suportahan niya yung nanay. Huwag namang kapapanganak at nagpapasuso aasahan din niyang gumawa ng mabibigat na gawain sa bahay. So hindi lang basta yung
responsibilidad ng ina sa bata, kundi mismo yung ama ng bata. Oo. May responsibilidad sa Tama, kanyang tama. mag-ina. Oo. I remember, Asek, na mayroong binanggit ang ating guest resource person na si Area Cluster Undersecretary for NCR and Southern Luzon ng Department of Health, si Yusek Tet Herbosa, Oo. na 10 hagbang sa matagumpay na pagpapasuso ng mga ina. Oo, yan yung dapat nakapaskel yung 10 hakbang na yan sa Opo. bawat hospital or health facility. Para ito maging guide nila, no? Oo, tsaka sila mismo tuwing mababasa nila yun, mapipick up nila kung alin pa yung compliant na sila or hindi pa. Opo. Baybayin natin yung 10 Sige, okay. anong yun, ano? Ang number 1 dyan yung magkaroon ng breastfeeding policy. Ayan. Na umuugnay sa lahat ng mga healthcare staff. Breastfeeding policy, ibig sabihin nakasulat. Hindi pwedeng sabi lang ni chief ng hospital nung isang araw tapos nakalimutan na ng lahat. Dapat nakasulat yan. To remind them again. At nakapaskel. Oo. Pangalawa, sanayin lahat ng healthcare staff sa mga kaalamang kailangan sa pagpapatupad ng nakatakdang breastfeeding policy. Siyempre, paano natin asahan sila na magpatupad nun kung hindi naman sila sinanay? Correct. Okay. Pangatlo, ipaalam sa lahat, partikular na sa mga buntis, ang mga benepisyo ng breastfeeding. So maraming materials naman na pwedeng ipaskel o tuwing magpapakonsulta ang buntis, i-advise ano yung mga benefits ng breastfeeding para ma-encourage lalo na yung mga first time na magbubuntis na ipagpatuloy nila yung kanilang pagpapa-breastfeeding pag nakapanganak sila. Pang-apat, tulungan din ang mga nanay sa pagpapasuso ng kanilang bagong silang na sanggol. May mga techniques kasi yun Ma'am. hindi naman natin pwedeng asahan yung bagong nanay na alam na niya kung paano ang latching at saka paano yung tamang mga timing, mga ganon. So kailangan din tulungan si nanay. Panglima, ipakita sa mga ina kung paano ang wastong pagpapasuso at kung paano pananatilihin ang gatas kung sakaling mahihiwalay sila sa sanggol. May mga technique din yan. At na-train yan at nai-impart sa mga nanay. 6, bigyan lamang ng breast milk ang bagong panganak na sanggol at walang kailangan ang sanggol na iba. Mga substitute, okay. Wala, hindi wala yan kahit pwede. tubig, wala. From pakapanganak hanggang 6 na buwan. Pang-7 gabay ay hayaan ng sanggol na makapiling ang kanyang ina sa loob ng 24 oras araw-araw. Yan. Doon kasi sa dating procedure, Gawain. pakapanganak, hinihiwalay ang baby nila, Dinadala kaagad sa nursery. Dito sa bagong ito, at 10 hakbang na ito, yung dapat wala na ng nursery ang ospital. Oo. Dapat meron na lang sila ng mga infant ICU. Okay. Oo, pero hindi dapat kasing dami ng crib noon. So kung normal naman yung sanggol, ma'am, abay hindi dapat ito ihiwalay kaagad sa ina. Ibibigay pagkalabas. dapat sa nanay para mag-initiate ng breastfeeding. Ayun. Oo. So pang-8, hikayating mag-breastfeed ang lahat ng ina na napaanak doon sa ospital na yon. Pang-9, huwag bigyan ng pacifiers ang pinapasusong sanggol. Kadalasan kasi yun pa ang source ng bakterya. Kasi hindi mo yun hinuhugasan. Correct. Kadalasan naka-display lang doon, no? Tapos na-affecto rin yung development ng kanilang Ngipin. gilagid at saka yung mga growth na-affect yung development ng gums at saka teeth. Oo. At pang-10, tangkilikin ang pagkakaroon ng breastfeeding support groups. Ito yung mga barangay-based na peer groups, yung mga successful na nakapagpasuso. Binubuo sila as a group para hikayatin nila yung mga ibang ina na hindi pa kumbinsido magpa-breastfeed at hikayatin din yung pagpakonsulta ang bawat ina sa kanila sakaling lilisan na sa ospital or health facility kung saan siya nanganak.
Sana nga, Asek, no? Lagi itong nasusunod ang 10 hagbang sa matagumpay na pagpapasuso ng mga ina, lalong-lalo na sa ating mga ospital at sa iba pang health facilities. Oo, meron din kasi mga ospital na nagba-backslide. Sa simula, okay. Sa simula, nandyan lahat nakapasker. Sa simula, sumusunod sila. Pero pag napasok sila nitong mga kumpanya na nagpro-promote ng breast milk Abay, wala. substitutes, Nakakalimutan na yung 10 kaya hagbang. kailangan vigilant. Pati yung mga tao, pati yung publiko dapat vigilant. Sa una, talagang aktibong-aktibo sila Oo. sa kampanya. Oo, Pero tama. pagkatapos ng 2-3 buwan, Actually, meron pa nga Wala na. tayong episodes na related dyan. Opo. Naalala mo pa ba yun? yes, ma'am. Yung pong infant feeding during emergencies na Oo. tumalakay sa pangunahing guidelines sa pagpapakain naman to sa mga sanggol sa panahon ng mga emergency gaya ng mga kalamidad. Usong-uso Oo. dito yan sa ating bansa. Oo nga, kasi isa rin yun sa mga pagkakataon na pagka may emergency ay nagkakaroon ng sakit yung mga unang tinatamaan yung mga sanggol. Correct. Oo. Sila ang apektado. Kaya itong mga guidelines na to na babaybayin ko rin ay ito yung infant feeding during emergencies. Unang-una dapat alamin agad yung sitwasyon. Tapos tukuyin yung mga batang ang edad ay 0 hanggang 6 na buwan na dapat ay i-maintain yung exclusive breastfeeding. Yung mga mas mataad na sa kanila like 6 months hanggang 24 months hanggang 2 years old, pati na rin yung mga sanggol na formula fed. Identify yung mga grupong yun. Tapos kilalanin din ang mga health worker na mayroong kasanayan sa infant and young child feeding in emergencies. Normally, yung mga health workers ngayon sa mga barabarangay ay na pati yung nutrition workers natin, yung mga BNS, na-train na sila tungkol dito sa usapin na ito ng nutrition and infant feeding during emergencies. Kaya kilalanin yung mga health worker at nutrition worker na yan. Pang-apat, siguruhin sa evacuation center na established ay may lugar kung saan pribadong makapagpapasuso ang mga ina. Oo. Pang-5, ihiwala yung mga batang pinakakain ng formula milk mula sa mga batang eksklusibong sumususo sa ina upang maiwasan na magaya o kaya ay Ma-impluwensya. Oo. Yung mga breastfeeding mother na lumipat sa formula milk. Pang-6 na guideline ay dapat may sapat na supply ng ligtas na inuming tubig at wastong lugar kung saan makakapag-prepare ng pagkain dun sa evacuation center. At ang pang-7, dapat ay may sapat din na health services just in case magkaroon ng problema yung mga bata. Ayun, mga kasama, ang mga dapat natin na tandaan para sa pagpapasuso naman sa panahon po ng kalamidad. Ayun. Dahil gaya ng sinasabi nga ni Asek Bernie, sa panahon po ng may kalamidad sa isang lugar o dito sa ating bansa, unang-unang apektado dyan yung mga sanggol, yung mga bata. Alright mga kaibigan, kung nais nyo pong mapakinggan ang kabuuan po ng mga episode sa aming na nire-review ni Asek Bernie, punta lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Ulitin ko lang ho, www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Break muna tayo at dahil naiba pong episode natin ngayong Sabado dahil sa ating pagbabalik tanaw sa halip na text question of the day, abay bubunot naman tayo ngayon ng 6 na texters na nakasagot po ng tama sa mga nakaraang text question pero hindi nga lang umabot sa unang 3 tamang sagot. Kaya naman mga kasama, ang may pag-asang manalo ng tig 50 pesos sa cellphone load, Ma'am Bernie, eto na. Oo, bubunutin ko na ngayon. Yung no? unang 3 yan, Yung ma'am. first 3, oo. 3, ayan. Oo. Napakaswerte naman ang ating mga listeners. Uy, ganda naman ito. Si Rodrigo Canon, Torsilio Street, Block 4, Extension, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Wow, taga Caloocan lang. Caloocan Alright. lang. Hindi ko pinipili po Ito yung kumukuha ko dito sa bunton ng mga nakalista na ano. Yung mga Ito yung naku, mga ang dami hindi nila. nakahabol. Ang daming Oy, pangalan. galing sa pinanggalingan natin, no? Oo. Saan yan, Bicol. Taga Bicol. Stella Osias ng Bicol. Hindi lang nasabi kung anong town. Congratulations. Next time po, full address. Oo, okay. Tapos isa pa po,
Ayan. Calbayog City naman, Leo Ramos. Ayan. Okay. Yan po unang Congratulations tatlo. po, ha. Huwag po Oo. kayong bibitiw. Meron pa mamamaya. Meron pa Mamaya another po, batch. Meron Okay. pa, oo. Huwag po kayong bibitiw sa pakikinig sa radyo mo sa nutrisyon at break muna tayo. Magbabalik po kami. Congratulations, dear listeners. At gaya ng sinasabi ni Ate Bernie, ang mga kasama magbabalik po kaagad ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Uminom ng tamang dami ng fluids araw-araw. Kailangan ng katawan ang 8 basong likido sa araw-araw, lalo na kung mainit ang panahon o kung physically active ang isang individual. Ang tubig ang pinakamabuting likido para manatiling hydrated ang katawan. For variety, pwede rin ang gatas, fruit juices at soups. Nakakatulong ang tubig at iba pang likido sa wastong daloy ng mga sustansya sa katawan, pananatili ng tamang temperatura at tamang pagdumi. Kung kayo ay may sakit, dagdagan ang pag-inom ng tubig at iba pang likido. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Alright mga kasama, nagpapatuloy pong Special Season 3 Baliktingin episode po ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang pangalawang grupo naman ng naging favorite nating topics ay may kaugnayan po sa gulay. Dahil na rin ito ang tema po ng 2012 Nutrition Month na pagkain po ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. Yung July 14 episode natin mga kasama na vegetable gardening ay nagbigay ng tips gaya ng pagtatanim sa kahit anong available na practical na lalagyan. Tulad po ng plastic containers, sako, lumang palanggana, lumang gulong na hinati po, lumang paso at kaserola, maging lumang pantalon na ibinuhol po ang dulo ng mga binti at isinabit. Okay, yun o pwedeng pang gawing disenyo pa sa bahay. May gamit pa pala yung mga luma nating Levi's, ano. Who can forget naman, Rod, yung episode natin ng mga veggies, facts, and fallacies. Napaka-interesting nun, di ba? Oo, ang dami nga nag-text nun at nagtanong. Binusisi natin yung mga iba't ibang paniniwala. Correct. Gaya ng tataas daw yung blood pressure kapag kumain ng ampalaya. Mali yun, di ba? Actually, ang Hindi yun tama. ampalaya po ay mainam na source ng iron na pang-iwas sa iron deficiency anemia. Ayan, at ang pagkain po ng patola naman daw ay nakapagpapababa ng blood pressure. Isa pa yan. Actually, hindi naman po nakakapagpababa ng presyon ang patola, kundi yung paglimita ng asin sa ating diet. Ayun. Yun ang nakakapagpababa ng blood pressure. Ang taglay kasi ng patola ay fiber na tumutulong sa pagpapababa ng level ng kolesterol. Mhm. Oo, at nakababawas yan sa panganib sa mga may sakit sa puso. Yun ang Yan. tama doon. Dugtong ko lang po ma'am, sa episode natin na kumain po ng prutas para sa mas malusog na bukas. Oo, pinaliwanag naman natin dyan sa episode na yan, Rod, yung ang pagkain ng mga prutas ay lumalakas yung ating katawan laban sa mga impeksyon at karaniwang sakit gaya ng sipon kasi mataas sila normally sa vitamin C. Mhm. At Oo. maging sa constipation. Ay, oo. Oo, lalo na sa mga buntis na banggit natin 'yon, 'di ba? Dahil mataas sa fiber content ang mga prutas. Of course, mayaman din ang mga prutas sa iba pang mga bitamina at mineral gaya ng vitamin C, vitamin A, riboflavin at yung walang kamatayan na fiber. Oo, Ayan. marami pang ibang nutrients din. Gulay at prutas. Samahan natin ma'am ng karne. Oo. Yung episode natin, episode 45, yung naging diskusyon natin, ligtas na karne. Oo. Ayun. Simple lang naman yung guidelines, di ba? I-review ko rin ulit. Unang-una, wag patagalin yung karne na hindi pa luto sa mga ulam na maari ng kainin. Ito yung para maiwasan yung cross-contamination. Kasi yung hindi pa luto, pwedeng meron pa siyang bacteria. O mga pwede pang mapatay sa pagluto. Pero kung itatabi mo na siya dun sa pwede ng kainin, baka lumipat. Ma-contaminate Oo. yung ibang pagkain. Tandaan din natin na huwag tangkilikin yung karneng sobrang mura sa merkado. Nako, mag-ingat ho. Oo, matagal yung diskusyon natin dyan sa double dead meat or Tinatawag nilang bocha. bocha. Oo, pwede kasing manggaling dun sa hayop na may sakit yung sakit na pwedeng ilipat dun sa mga tao. Dun sa pagbili ng karne na banggit natin na laging hanapin yung tatak o seal
ng pagkasuri ng National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture. Ayun, yun ang dapat nilang hanapin. Of course, Oo. ma'am, para kumpleto ay tinalakay din natin ang hindi actually bigas kundi mga suplemento at alternatibo sa Oo, bigas. tama, Rod. Yung for instance, yung mais, yung mga lamang ugat or root crops ay mabuting substitute sa bigas. Ang mais ay nagtataglay ng folate na mabuti sa puso, habang ang root crops naman gaya ng kamote at saka diniscuss natin cassava ay mayayaman sa calcium at saka sa iron. Marami-rami na talaga ang mga correct at relevant information on nutrition ang natalakay natin, Asek, no? Sa ating mga past episodes. Correct. Oo. Oo. Meantime, eto naman po ang next 3 lucky texters dati na nanalo po ng tig 50 pesos cellphone load. Yan ang Oo, ikaw inabangan naman ng iba dyan. kukuha ako Alright. tapos ikaw naman mag-announce, Rod. Yung ating another Pasa. next batch ng 50 pesos load. Alright, yung unang winner natin. Aba, from Cebu. Mambaling Cebu, malayo-layo Uy, Mambaling, to. oo. Mambaling Cebu. Congratulations to Christy Villaver. Christy Villaver, panalo ka ng 50 pesos Okay, load. congratulations. Second winner ng 50 pesos load. Malapit-lapit lang to. Dito lang sa Metro Manila, ma'am. From 2560 Singalong Street, Malate, Manila. Philip Gasis. Oy, diyan ako pinanganak. Sa Singalong, Malate. sa Malate, Sa ma'am. Malate, oo. Philip, congratulations. Ngayon naman yung pangatlong winner ng 50 pesos load from Santa Cruz. Hindi island, kung hindi Santa Cruz, Zambales. Okay. Marivic Maganda ang beach dyan. Diyan sa Santa Cruz, ma'am. Zambales. Oo. Marivic Castro, thank you very much and congratulations. Panalo ka ng tig 50 pesos load. Oy, congratulations sa inyong tatlo. Alright. Mga kasama, marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kaya huwag po kayong aalis at meron pa tayong last batch ng winners of 50 pesos load. Radyo mo sa nutrisyon. Kumain ng mga pagkaing malinis at ligtas sa panganib. Ugali ng wastong pag-iimbak, paghahanda at paghahain ng pagkain. Isagawa ang Golden Rules for Food Safety ng World Health Organization. Pamalagiin ang kalinisan ng kusina at bahay. Huwag pahawakin ang pagkain ng taong may impeksyon. Magsabon at maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain, bago kumain at pagkagaling sa palikuran. Hugasang mabuti ang prutas at gulay. Huwag gamitin ang mga kamay sa paghahalo ng pagkain. Hugasang mabuti ang mga gamit sa kusina. Lutuing mabuti ang karne, isda at manok. Ilagay sa ref ang tirang pagkain at painitang mabuti bago ihain muli. Kung hindi tiyak na ligtas ang pagkain, itapon ito. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. We're back, dear listeners, at nagbabalik tanaw po tayo sa mga highlights ng Season 3 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Batay na rin po sa inyong views at likes sa YouTube, sa Facebook at saka sa Twitter. Remember, ma'am, nung kainitan po naman ng syntax bill. Ay, oo. 3 episodes ang tumalakay sa mga pinagtutuon ng pansin ng mga panukalang batas na yan, Ro, di ba? Opo, episode 8. Oo, correct. Oo. Stop smoking. Oo. Episode 22 na syntax kontra cancer. At episode 32 naman tungkol sa alcoholism. Oo, tama yun. Tama yung recollection mo. Ipaliwanag ng ating guest resource persons ang mga peligrong dulot ng paninigarilyo tulad ng cancer, yung epekto sa sanggol, sa sinapupunan, at mga sakit sa pulmon at marami pang iba. Di ba? Napaka-interesting noong discussions natin. Opo, ma'am. Ang labis namang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot po ng hypoglycemia o problema po sa glucose metabolism. Cirrhosis naman sa atay, cancer po sa atayan. Oo, dagdag pa yung paghina ng immune system at yung pwedeng thiamine deficiency na nagiging dahilan ng pagiging makakalimutin. Ayun. Yan. Naniniwala ako, Asek, na nakaambag ang Radyo Mo sa Nutrisyon sa lalong pagkaunawa ng ating mga kababayan kung bakit kailangan at naging batas nga ang syntax. Oo naman, Rod. Oo. Oo. Mayroon nga tayong naging twin episodes, Asek, no, na personal kong favorite. Ah, Opo. okay. Yung Meron ka pala. iodine deficiency disorders. Sugpuin. Ay, oo. Tugmang-tugma yan noong January celebration ng Goiter Awareness Week. Itong taon na yan, ano, di ba? Opo, oo. Napaka-informative ng discussions, ma'am, no? Kasama si Dr. Chofilo
San Luis, Senior Oo. Advisor on and focal point person for the Philippines for the International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders. Oo nga, at ibinahagi sa atin ni Dr. San Luis na nagdudulot ang kakulangan sa iodine ng maraming physical at mental abnormalities. Hindi lang bosyo, Oo. diba? Nabanggit niya yung mental retardation, pagkabingi, pagkapipi, pagkabansot, pagkaduling. Nako. Oo, at posibleng pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan. Kaya dear listeners, dapat ugaliin natin kumain ng mga pagkaing mayaman sa iodine, kabilang yung mga isda, shellfish, at pati paggamit ng iodized salt. Ito yung Importante. oo. Oo. Isa pa palang favorite ko, ma'am, no. Yung summer episode din natin na bisita natin si Department of Health spokesperson na si Assistant Secretary Dr. Eric Tayag. Oo, summer na naman ngayon kaya timely Correct. na naman ano. Tag-init. Remember yung mga payo no ni ASEC Tayag para maiwasan yung heat stroke na applicable pa rin hanggang ngayong summer. Ang sabi niya, unang-una, uminom ng 8 hanggang 13 baso ng tubig araw-araw. Tapos iwasan yung magbilad sa araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At lalo na yung mga sanggol at may edad na dapat ay nasa well-ventilated o mahanging lugar para maiwasan ang heat stroke. Ayun. Pero ma'am, paano nga ba malalaman kung na-heat stroke na yung isang tao? If I recall it right, ayon kay ASEC Tayag, ang warning signs ng heat stroke ay yung labis na pagkapagod, lagnat, pananakit ng ulo, Opo. yung madilaw na ihi, Nako. yung kawalan ng pawis kahit mainit, No, dehydrated. yung hingal at kung minsan yung diretsong pag-collapse o pagkahimatay. Ayan. At para naman sa ating naging pre-Holy Week episode, mga kasama, na timely, fasting and abstinence, healthy or deadly? Oo, naalala ko rin yan. Siyempre, recent lang yan ang payo ng ating guest expert na isang registered nutritionist dietitian, si Miss Paz Sales. Ang sabi niya, ang rekomendadong paraan ng pagpa-fasting daw ay kumain ng isang kumpleto at balancing meal sa isang araw at 2 mas maliit na meals na hindi dapat hihigit ang dami doon sa isang buong meal. Ayan, Yun, magandang paraan po yan, mga kasama, para sa mga nais pong magbawas ng timbang plus exercise, of course. Oo nga. So, yan mga suki at kaibigan, isa muling very informative at fun season. Actually, isang buong taon ng Radyo Mo sa Nutrisyon ang ating na-share at na-review. At hopefully ay napakinabangan naman ninyo. Umaasa po kayong higit pa ang mga susunod na episodes ng sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat po sa ating mga naging mga napakagaling at mababait na guest resource persons. Maraming salamat, mga kasama, sa inyong patuloy na pagtatangkilik po sa at pagtitiwala po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat. Natabayanan po ninyo ang pagbabalik ng pinagigting pang Radyo Mo sa Nutrisyon. And don't forget, pwede po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin nyo lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po yung like at friends na po tayo. Or sundan nyo kami sa www.twitter.com/Radyo Nutrition, small letters po lahat yon. At panoorin ang aming past episode sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. At mga kasama, tandaan po, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, ASEC Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan. Kung
Kung gusto mong makauna sa balita at sa makulay na talakayan ng mga napapanahong usapin at mga pangyayari na may kaugnayan sa ating lipunan, dito ka na sa Unang Pihit sa inyong mga radyo. DZXL 558, ang bagong kasama mo.